isang 72 taong gulang na pasyente ang minsang nagsabi sa akin, Dok, 50 taon ko na itong ginagawa sa parehong paraan, pero nitong huli, parang may mali. Hindi siya may sakit, wala siyang bagong gamot, ngunit ang tahimik na sumisira sa kanyang katawan ay ang pagpaparaos sa sarili, hindi ang akto mismo, kundi kung paano niya ito ginagawa, at wala siyang ideya na nakakasama na pala ito sa kanyang puso, sa kanyang prostata, at maging sa kanyang kakayahang makaramdam. Ako si Dr. Angela Mendoza, isang urologist na may higit 60 taong karanasan sa pagtulong sa mga lalaking higit sa 60 na mapanatili ang lakas sirkulasyon at kumpiyansa ng walang kahihiyan, tableta o hula-hula. Sinabihan ka na ito'y malusok, ngunit pagkatapos ang 60, ang ilang pribadong gawi ay maaring tahimik na maging mapanganib ng walang kahit isang babala. Sa video na ito, ibubunyag ko ang 7 pagkakamali na ginagawa nga matatandang lalaki sa panahon nga pagpaparaos sa sarili at kung paano ito ayusin bago pa ito makaapekto sa iyong enerhiya, performance o pangmatagalang kalusugan. At ang ika-6 na pagkakamali ang siyang halos lahat ng lalaki ay nakakamali. Magsimula na tayo. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe, magandang pagkakataon na ito para pindutin ang button na iyon at iyon ang bell para hindi mo makaligtaan ang anumang payo sa hinaharap na angko para sa mga lalaking higit sa 60. At kung ang video na ito ay para sa iyo, magtip ngan sa comments. Kung hindi naman mag-type na 0. Ang iyong feedback ay nakakatulong sa akin na lumika ng mas mahusay na content para sa iyo. Ngayon, tingnan natin ng mas malapitan ang unang pagkakamali, isa na naging mas karaniwan sa mga nakaraang taon at tahimik na binabago kung paano tumutugon ang iyong utak at katawan sa kasiyahan. Unang pagkakamali, paggamit ng porn bilang pangunahing pampasigla. Sa lupong maraming taon, hindi mabilang ng mga lalaki, karaniwan ay nasa kanilang huling 60s o magang 70s, ang umupo sa harap ko na may parehong tahimik na alalahanin. Doktor, sabi nila, parang wala na akong gaanong maramdaman. Parang namamanhid ang katawan ko at hindi ko alam kung bakit. Madalas, tinatanong ko sila ng isang simpleng tanong. Gaano kadalas kang umaasa sa pornografiya? At halos sa bawat pagkakataon, yumuyuko ang kanilang mga mata. Hindi dahil sa nahihiya sila, kundi dahil hindi nila napaktanto na mari pala itong magdulot nga pinsala. Kita mo, kapag ikaw ay higit na sa 60, ang dopamine system kang iyong utak, ang responsible para sa kasiyahan at motibasyon ay hindi na kasing tulis o flexible tulad nga dati. Ang panunot nga walang katapusang, maklip ng mabilis at high intensity na adult content ay binabaha ang iyong utak ngang mas maraming stimulasyon kaysa sa idinisenyo nitong kayanin. At kapag ginagawa mo iyan araw-araw, linggo-linggo, umaangkop ang iyong utak sa pinakamasamang paraan. Nagsisimula itong manhidin ang sarili. Ibig sabihin, ang mismong bagay na dati mong kinagigiliwan, ang tunay at natural na kislap ng pagiging malapit, ay nagsisimulang maglaho. Ang pagipo ay hindi na pareho ang pakiramdam. Ang iyong katawan ay hindi na tumutugon ng mabilis. At kahit na ikaw ay malusok pa rin sa pisikal, ang iyong kakayahang kumonekta ng malalim, na makaramdam ng isang bagay na toto ay tahimik na nawawala. Ang mas nakakalungkot pa ay maraming matatandang lalaki ang sinisisi ang kanilang sarili. Iniisip nilang nawala na lang ito dahil sa edad. Ngunit sa katotohanan, hindi ito edad, ito ay sobrang stimulasyon. At kung hindi mo i-reset ang sistema ng pagtugon ng iyong utak, ang ganitong uri ng pamamanhid ay maring manatili sa loob ng maraming taon, kahit na mga dekada. Kaya kung napansin mo ang pagbaba sa sensitibidad, sa koneksyon o sa kasiyahan, huwag mo itong balewalain. Ang unang pagkakamaling ito ay maaring ang nakatagong dahilan sa likod ng lahat ng ito. At ang mas nakakagulat, ang susunod na pagkakamali ay walang kinalaman sa iyong pinapanood kundi kung saan mo ito ginagawa at kung paano tahimik na pinipinsala na kapaligirang iyon ang iyong katawan sa mga paraan na hindi nakikita na karamihan sa mga lalaki. Ikalawang pagkakamali, pagpaparaos sa sarili habang nakaupo sa inidoro. Ito ay maring tila hindi nakakapinsala sa una.
kahit na kombinyente. Sa paglipas ng mataon, marami akong nakausap na matatandang lalaki na tahimik na umamin na ang banyo ay naging kanilang pribadong lugar hindi lang para sa kalinisan, kundi para sa pagpaparaos. Dito walang nakakaistorbo kung saan nakakandado ang pinto at kung saan ligtas ang pakiramdam sa mga nakasanayan. Ngunit ang hindi napagtatantoong karamihan ay ang pagpaparaos sa sarili habang nakaupo, lalo na sa inidoro, ay nagdudulot ng higit na pinsala kaysa sa inaakala nila. Habang tumatanda ang lalaki, ang sirkulasyon ay nagiging isa sa pinakamahalagang sistema na dapat protektahan. Ang daloy ng dugo ang pundasyon ng malusok na sexual function, kalusugan ng prostata, at maging ang iyong kakayahang makabawi pagkatapos ng klimaks. Ngunit ang pag-upo ng matagal, lalo na sa nakayu komposisyon na naipit na ginagawa ng maraming lalaki sa inidoro, ay naghihipit sa daloy ng dugo sa pelvic region. Naglalagay itong presyon sa prostata, nagpapahigpit sa pelvic floor at dahan-dahang sinisira ang mga nerbiyos na mas marupok na dahil sa edad. Nakita ko na ang pattern ng napakalinaw. Mga lalaki sa kanilang huling 40 at 70 at 70 na nakakaroon ng pamamaga, pagtulo pagkatapos umihi, hirap sa ganap na pag-ubos ng panto o pananakit sa paligid ng singit, ngunit hindi nila ito iniugnay sa pribadong gawin na ito. Ngunit, masasabi ko sa iyo, bilang isang urologist na nakasuri nga scan, nakarinig nga kwento, at sumubaybay sa mga resulta, ang tila inosenteng posisyon na ito ay maaring magsimula ng isang mabagal na chain reaction na nagpapalala sa lahat mula sa pagiging malapit hanggang sa paghihi sa paglipas ng panahon. Ang solusyon ay hindi komplikado. Ito ay simpleng usapin ng kamalayan. Kung ito ay pamilyar sa iyo, isaalang-alang ang pagbabago ng iyong kapaligiran. Tumayo, humilik, bigyan ang iyong pelvic area ng espasyo para makahinga at makaroon ng sirkulasyon. Dahil maniwala ka sa akin, ang iyong prostata ay tahimik na nagmamakaawa na tigilan mo na ang pag-ipid dito. Ngayon, kung sa tingin mo ay nakakagulat ang pagkakamaling ito, hintayin mo hanggang marinig mo ang susunod. Ito ay isang bagay na ginagawa ng karamihan sa matatandang lalaki nang hindi nila namamalayan at lihim nitong binabago ang kanilang katawan upang mas kaunti ang maramdaman sa tuwing sinusubukan nilang mag-enjoy. Ikatlong pagkakamali, pagmamadali sa karanasan. Isa sa mga pinakakaraniwang gawin na nakikita ko sa mga matatandang lalaki, lalo na sa mga dumaan sa mga dekada ng stress rutina o simpleng natutong gawing mabilis at tahimik ang mga bagay, ay ang pagmamadali sa karanasan ng sariling kasiyahan. Itinuturing nila itong parang isang gawain na kailangang tapusin, isang sandali na dapat lampasan, sa halip na isang bagay na dapat damhin ng lubusan. Ngunit narito ang problema, pagkatapos 60, ang iyong katawan ay hindi na gumagana ng maayos sa ilalim ng presyon, literal o emosyonal. May mga pasyente akong nagsabi sa akin, "Dok, gusto ko lang matapos agad, wala kong oras na magtagal." Ngunit kapag nagmamadali ka, inilalagay mo ang iyong nervous system sa isang estado N tension. Masyadong mabilis ang pagtaas ng iyong tibok puso, sumisikip ang daluyan ng dugo, at ang mahormonal na benepisyo ng pagpapalabas, oxytocin, dopamine, serotonin ay hindi naabot ang kanilang buong potensyal. Maari kang maklimax, ngunit hindi nakukuha ang iyong katawan ang tunay na gantimpala. Sa halip na makaramdam ng kasiyahan, mas lalo kang nakakaramdam ng kawalan. Sa halip na maging masigla, nakakaramdam ka ng pagod. Ang mas masama, ang paulit-ulit na pagmamadaling ito ay nagtuturo sa iyong katawan na ang kasiyahan ay mabilis mababaw at walang koneksyon. Sa paglipas ng panahon, nagsisimula kang mawalan ng sensitibidad. Hindi mo mapanatili ang pagkasabik, nahihirapan kang manatiling interesado sa isang kapareha. At sa lahat ng ito, iniisip mo na ito ay dahil lang sa katandaan. Ngunit hindi. Ito ay ang gawin nga pagmamadali, isang gawin na tahimik na nagnanakaw. Sa iyong nga, isang bagay na higit na mas makapangyarihan, kaysa sa ilang minuto lamang nga ginhawa. Dahan-dahanin mo. Hayaan mo maging intensyonal ang bawat sandali. Ang iyong katawan ay may kakayahan pa ring makaramdam ng malalim na sensasyon kung bibigyan mo itong pagkakataong makaramdam. Huminga, make pause,
Wala nang finish line, presensya na lang. At kung presensya ang pag-usapan, karamihan sa mga lalaki ay hindi man lang napapansin na napapabayaan na nila ang isa sa pinakamahalagang grupo ngang kalamnan sa katawan ng lalaki, isang nakatagong sistema na kumokontrol sa lahat mula sa lakas ng paninigas hanggang sa kontrol sa pantok. Iyan ang susunod. At kapag naintindihan mo na ito, lahat ng tungkol sa iyong sexual health ay maaring magbago. Ikaapat na pagkakamali, pagbaliwala sa pelvic floor. Karamihan sa mga lalaki ay hindi pa man lang ito narinig, ngunit ang pelvic floor ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng iyong katawan, lalo na pagkatapos nga 60. Ito ang pundasyon sa ilalim ng iyong pantok, iyong prostata, iyong mga sexual organ ang nakatagong makina na nakpapagana sa lahat mula sa paninigas hanggang sa orgasms, hanggang sa kontrol sa pag-ihi. At kapag ang grupong ito nga, kalamnan ay mahina o napabayaan, lahat ay nagsisimulang magdusa ng tahimik ngunit malalim. Naalala ko ang isang lalaki sa kanyang huling 60s, dating atleta, isang proud na ama na lumapit sa akin na nagrereklamo tungkol sa pagbabang kanyang sexual performance. Dok, sabi niya, kumakain ako ng tama, nag-ehersisyo ako, ngunit may isang bagay na hindi na gumagana. Ang hindi niya napagtanto ay ang kanyang pelvic floor, na dating malakas at ginagamit noong kabataan niya ay naging hindi na aktibo. Ang mataon kakupo, pakipon ang stress sa ibabang bahagi ng tiyan at pakbaliwala sa bahaging iyon ng kanyang katawan ay nakiwan sa kanya na walang koneksyon at nahirapan. Kapag nagpaparaos ka sa sarili ng hindi ginagamit ang iyong pelvic floor, o mas masahol pa, kapag ikaw ay umire at tumulak, naglalagay ka ng hindi kinakailangang presyon sa iyong prostata at pinapahina ang mismong nga kalamnan na dapat sumusuporta dito. Sa palipas ng panahon, ito ay humahantong sa pagtagas, pagtulo, nabawasang kalidat ng paninigas at nabawasang sensasyon sa panahon ng climax. Hindi ito isang bagay na biglang dumarating, ito ay dahan-dahang pumapasok taon-taon. Ngunit narito ang magandang balita. Maaari mong muling buhayin ang mga kalamnan na iyon. Ang dahan-dahang pagpiga sa lugar na gagamitin mo upang pigilan ang daloy ngang ihi sa panahon ng pakasabik ay nagpapalakas ng kamalayan at lakas. Sa paglipas ng panahon, ang simpleng gawi na ito ay maaring may balik hindi lamang ang pisikal na function kundi pati na rin ang kumpiyansa. At kung kumpiyansa ang pag-usapan, ang sobra o kulang na aktibidad sa bahaging ito nga iyong buhay ay maaring magdulot ng disbalanse sa iyong buong sistema. Maaari kang magulat na malaman na ang dalas kung gaano kadalas mong hinahawakan ang iyong sarili ay maaring gumanap ng mas malaking papel kaysa sa sinabi sa iyo. Alamin natin kung bakit sa susunod. Ikalimang pagkakamali, dalas na masyadong mataas o masyadong mababa. Ito ay isang paksa na maraming matatandang lalaki ang nakaatubiling pag-usapan. Ang ilan ay nakalala na masyado nilang madalas itong ginagawa. Ang iba naman ay tahimik na naiisip kung masyado na silang matagal na hindi ito ginagawa. At sa pagitan ng hiya, pakalito at makalumang payo, karamihan sa mga lalaking higit sa 60 ay naglalakat sa isang malungkot at hindi tiyak na landas. Ang nakita ko sa aking praktika ay ito, para hong sugdulan ay maring makdulot na pinsala. Kapag ang isang lalaki ay nagpaparaos sa sarili ng masyadong madalas dahil sa ugali, pagkabagot o hindi nalutas na emosyon, ang kanyang katawan ay madalas na hindi makasabay. Bumaba ang antas ng enerhiya, nairita ang tissue ng prostata, at sa paglipas ng panahon, maaari niyang mapansin na mas matagal siyang makabawi o na ang kanyang interes sa tunay na pagiging malapit ay kumukupas. Nagiging mas tungkol na ito sa rutina kaysa sa pagnanasa at iyon ay pinupurol ang nervous system at sinisipsip ang sigla. Sa kabilang dulo, may ilang lalaki na tumitigil ng tuluyan. Siguro ito ay dahil sa gamot, maalalahanin sa kalusugan, pagkakasala sa relihiyon o simpleng paniniwala na masyado na silang matanda. Ngunit ang hindi nila napagtatanto ay ang katawan tulad ng anumang sistema ay nangangailangan ng regular na sirkulasyon. Ang sexual arousal, kahit walang climax, ay tumutulong na mapanatili ang daloy nga dugo sa mga ari, nakpapalusok sa mga nerve ending, at nakpapanatili nga lakas ng paninigas.
Kapag nawala iyon ng matagal, nakakaroon ng atrophy, kumukupas ang pagnanasa, at ang pinto sa connection, kapwa pisikal at emosyonal, ay nagsisimulang maksara ng walang babala. Walang perpektong numero, ngunit para sa karamihan ng malalaking higit sa 60, 1 hanggang 2 beses sa isang linggo na ginagawa ng may kamalayan, presensya, at pag-ingat, ay madalas na siyang tamang-tama. Pinapayagan nito ang katawan na mapanatili ang sirkulasyon, may balik ang hormonal rhythm, at panatilihing buhay ang sistema ng walang pakapagod. Tandaan, hindi ito tungkol sa patakaran. Ito ay tungkol sa pakikinig. Ang iyong katawan ay tahimik na nagsasalita sa pagtanda. Ang susi ay matutong pakinggan ito. Gayunpaman, kahit na tama ang dalas, may isang karaniwang pagkakamali na maari pa ring mag-alis ang lahat ng progreso. Ito ay isang bagay na ginagawang karamihan sa mga lalaki ng likas, nang hindi napagtatanto, na sinisira nito ang kanilang nerbiyos at binabago ang mismong hugis ng kanilang pagkalalaki. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano iyon sa susunod. Ika-6 na pagkakamali, paggamit ng sobrang presyon o puwersa. Ito ang isa sa mga pinakahindi napapansing pagkakamali na nakikita ko sa mga matatandang lalaki at isa sa mga pinakanakapipinsala. Hindi ko na mabilang kung gaano karaming pasyente ang umupo sa harap ko na bigo at nalilito na nagsasabing mabagay tulad ng, "Dok, hindi na ako gaanong nakakaramdam tulad ng dati o mas kailangan kong pagsisikap ngayon kaysa dati." At sa likod ng masalitang iyon ay madalas na may isang tahimik na gawin na hindi nila kailanman pinag-isipan, ang paggamit ng sobrang presyon kapag hinahawakan ang kanilang sarili. Naintindihan ko, habang bumababa ang sensitibidad sa pagtanda, ang natural na tugon ay humigpit ng mas mahigpit, dumiin ng mas malakas, o subukang muling likhain ang nawawalang pakiramdam ng may intensity. Ngunit narito ang katotohanan, sinasabi sa iyong katawan na ang puwersa ay hindi nagpapanumbalik nga pakiramdam, sinisira nito ito. Ang manerbiyos sa iyong ari ay masalan, lalo na sa iyong 60s, 70s at higit pa. Ang mataw na agresibong pagkuskus, matinding pagpisil o pag-asa sa mabagay o ibabaw na naglalapat na sobrang puwersa ay maaaring humantong sa tunay na pisikal na pinsala, maliliit na punit sa tissue, pakawalan ng paka-elastiko, at maging paklat sa ilalim ng balat na maaring maging sanhingang pakkurba, nabawasang daloy ng dugo, at sakit sa panahon ng pagkasabik. Hindi lang ito hindi comfortable, maaari nitong permanenteng baguhin ang iyong anatomy. Ang ganitong uring ang trauma ay isang tahimik na magnanakaw. Hindi ito lumilitaw magdamag, ito ay dahan-dahang nabubuo. At sa oras na mapansin mo ang pagkakaiba, ang pinsala ay madalas na malalana. Ngunit may isa pang layer dito. Kapag nararamdaman ng isang lalaki na kailangan niyang makipaglaban para sa kasiyahan, nawawalan siyang koneksyon sa kagalakan nito. Nagiging isang pakikibaka ito sa halip na isang bagay na nakapagpapagaling. Ang mental na pattern na iyon lamang ay maaring makbago sa kakayahan ng katawan na mag-relax at tumanggap. Kaya maging mas banayat, karapat-dapat iyan sa iyong katawan. Pasasalamatan ka ngayong sarili sa hinaharap. At kung pagka-disconnecta ang pag-usapan, may isang huling pagkakamali na mas malalim pa sa teknik, mas malalim pa sa katawan. Ito ay isang bagay na spiritual, emosyonal at napagkakaraniwan sa mamatatandang lalaki. At maring ito ang pinaka-nakapipinsala sa lahat. Pag-usapan natin ito. Ikapitong pagi kakamali, pagi paparaos, sa sarili ng walang emosyong, koneksyong o intensyon. Ito ang pinaka-hindi nakikitang pagkakamali sa lahat. At madalas ang pinakamasakit sa puso. Hindi ito tungkol sa kung ano ang ginagawa mo o gaano kadalas o kahit saan. Ito ay tungkol sa kung ano ang nararamdaman mo kapag ginagawa mo ito. Sa pahlipas kong panahon, maraming matatandang lalaki ang nagsisimulang tingnan ang sariling kasiyahan bilang isang bagay na mekanikal, paulit-ulit, walang laman, hinubaran ng kahulugan. Nagiging isang tahimik na pagtakas ito mula sa kalungkutan o isang mapuro na gawi na ginagawa. Nang walang pag-isip, walang emosyon at walang intensyon. Nakausap ko na ang napakaraming lalaki
Sa kanilang 60-70 at higit pa na nagsasabi ng parehong bagay. Hindi na ito katulad ng dati o hindi ko na nga alam kung bakit ko pa ito ginagawa. At ang katotohanan, maaring gumagana pa rin ang kanilang makatawan, ngunit wala doon ang kanilang puso. Walang koneksyon, walang presensya, walang init. At ang emosyonal na distansya na iyon ay may masamang epekto, hindi lang sa pag-isip kundi sa pisikal. Kapag ang pagpaparao sa sarili ay walang koneksyon sa emosyon, sinasanay nito ang nervous system na umasa ng kasiyahan na walang layunin. Maari ka paring maklimax, ngunit hindi inilalabas ng iyong utak at katawan ang parehong nga hormon na nagpapagaling. Hindi mo nakukuha ang oxytocin na nagpapabuti ng mood o ang dopamine na nagpapalakas ng motibasyon. Sa halip, naiwan ka na may pakiramdam ng kawalan, isang anino ng kung ano dati ang karanasan. At mas malalim pa, pinatitibay nito ang ideya na ang kasiyahan ay isang bagay na ginagawa mong mag-isa sa katahimikan ng walang kagalakan, ngunit hindi kailangang maging ganun. Kahit ang solong pagipo ay maring maging sagrado, may kamalayan at nagpapatibay. Mari itong maging isang sandali upang muling kumonekta sa iyong tumatandang katawan, hindi sa kahihiyan kundi sa pasasalamat. Ang iyong katawan ay iyo pa rin. Nakakaramdam pa rin ito. Mahalaga pa rin ito. Ngayong nasuri na natin ang lahat. Pitong pagkakamali. Pagsama-samahin natin ang lahat. Dahil ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag naintindihan mo kung paano muling buuin, kung paano muling kumonekta ng may lakas, kumpiyansa at sigla sa anumang edad. Pag-usapan natin kung ano ang susunod. Pagbaliwala sa mas malaking larawan. Ang iyong katawan ay nagsasalita pa rin sa iyo. Kung umabot ka hanggang dito, gusto kong kausapin ka hindi lang bilang isang doktor, kundi bilang isang taong may malalim na respeto sa paglalakbay na iyong tinatahak. Sa paglipas ng mga taon, nakita ko ang napakaraming mabubuting lalaki na naghihirap sa katahimikan. Sinasalakan nila ang edad, sinasalakan nila ang oras, ang ilan ay sinisisi pa ang kanilang sarili. Ngunit ang katotohanan ay walang sinuman ang nagturo sa atin kung paano alagaan ang ating mga katawan habang tumatanda, lalo na pagdating sa sexualidad, kasiyahan at koneksyon. Narinig mo na ang 7 pinakakaraniwang pagkakamali na ginagawa ng matatandang lalaki pagdating sa pagpaparaos sa sarili at wala sa mga ito ang nagmula sa katamaran o kamangmangan. Nagmula ang maito sa ugali, mula sa mga dekada nga paggawa, ngang kung ano ang dating epektibo, nang hindi napagtatanto na ang katawan, tulad ngang buhay ay nagbabago. Mas mabagal na sirkulasyon, isang mas sensitibong prostata, isang nervous system na hindi na kinakaya ang puwersa o kapabayaan, isang pusong nagahangat hindi lang ang sensasyon kundi kahulugan. Hayaan ninyong linawin ko, walang nakahiya sa paghawak sa iyong sarili. Walang nakakahiya sa paghahanap ng live, ginhawa, o kahit nakagalakan sa pamamagitan ng iyong sariling katawan. Ang nagiging mapanganib ay kapag huminto tayo sa pagbibigay pansin. Kapag nagmamadali tayo, kapag nawawalan tayo ng koneksyon, kapag ipinapalagay natin na ang dating, gumagana ay palaging gagana, kita mo, bawat isa sa mga pagkakamaling iyon paggamit ng pornang masyadong madalas, pagpaparaos sa sarili sa maling posisyon, pagmamadali sa proseso, pagpapabaya sa pelvic floor, paggawa nito ng gisobra, ukulangi, paglalapat energy sobrangi, presyon o paggawa nito ng walang emosyon, ay may iisang pagkakatulad, disconnection, at iyon ang tunay na banta, hindi edad, hindi pagnanasa, kundi ang dahan-dahang paguhong ng iyong koneksyon sa iyong sariling katawan, sa iyong sariling kasiyahan, at sa iyong sariling sigla. Ngunit narito ang magandang balita. Hindi pa huli ang lahat. Hindi kailanman ang iyong katawan ay nagsasalita pa rin sa iyo. Kahit na mas mahina na ngayon, kahit na mas matagal itong tumugon, kahit na hindi na pareho ang pakiramdam, buhay pa rin ito at gusto nito ang iyong atensyon, iyong pag-alaga, iyong respeto. Tulad ng isang klasikong sasakyan, kailangan nito ngang ibang pag-alaga habang tumatanda. Ngunit hindi nito ito ginagawang mas mababa ang halaga. Sa katunayan, sa maraming paraan, ginagawa itong mas sagrado. Kaya, ano ang gagawin mo ngayon? Magsimula sa maliit, maging mas banayat, maging mas may kamalayan,
Muling alamin ang landscape ngang iyong katawan. Gumamit ng intensyon, hindi ugali. Gumamit ng pagkamausisa, hindi hiya. Itigil ang pahabol sa performance at simulang parangalan ang sensasyon. Huwag matakot na huminga, makpause, makiramdam, at higit sa lahat, huwag tumigil sa paniniwala na possible pa rin ang connection sa loop ng iyong sarili at sa iba. Nakita ko na ang malalaki sa kanilang 60, 70 kahit nasa unang bahagingang kanilang 80 na binago ang kanilang kalusugan, kanilang pagiging malapit, at kanilang enerhiya nang tumigil sila sa pagtingin sa pagtanda bilang katapusan at sinimulan itong tingnan bilang isang pagbabago. Karapat-dapat ka sa pagbabagong iyon. Karapat-dapat kang makaramdam muli. Karapat-dapat kang mabuhay ng may kamalayan, lakas at dignidad kahit sa mga pinakapribadong sulok ng iyong buhay. Dahil sa huli, hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa mga pagkakamali. Ito ay tungkol sa muling pagbawi sa tahimik na kapangyarihan na nasa loob mo pa rin at ipinapangako ko na riyan pa rin iyon. Ngayon, kunin mo ang iyong natutunan, ilapat ito ng dahan-dahan, at tandaan, ang iyong pinakamagagandang taon ay hindi pa tapos. Nasa paraan sila kung paano mo pipiliing isabuhay ang susunod na kabanata ng may pag-ingat, may karunungan, at may pagmamalaki. Kung nakatulong ito sa iyo, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share ito sa ibang lalaki na kailangang marinig ito.